mo ba ugali na mag-check ng resibo kapag nag-grocery ka? Nako, baka matulad ka sa amin. Kasi alam nyo ba, totoo pala ang ghost item at nasampulan kami kahapon sa Walter Mart. Disclaimer lang po, ito po ay for awareness po at hindi ko po intensyon na siraan ang management o sino man na tao na involved dun sa aming case. Ayan, paglilinaw lamang po at tapusin nyo ang video na to kasi baka hindi kayo aware na nangyari na pala ito sa inyo. So ito po ang nangyari sa amin kahapon sa Walter Mart. Nag-grocery nga kami kahapon ng pambaon ng aking anak. So expected namin na konti lang yung mapapamili namin ngayon dahil puno pa nga yung stocks namin, yung mga pangunahing kailangan dito sa bahay. So ang kasama ko nga dito, yung asawa ko, yung anak ko, at sumabay na din sa pag-grocery namin, yung kapatid ko. Pero bukod kami, nauna siya at same cashier yung dinaanan namin. So nung kami na, expected nga ng asawa ko ay nasa 2,000 plus lang yung babayaran namin. Kasi puro chichirya, biscuits, tsaka mga kung ano-anong ingredients lang sa pagluluto. At wala kaming biniling mamahalin. Napansin ko nga parang may sinasabi yung asawa ko sa cashier. Yun pala ay may napansin yung asawa ko na parang nagdoble daw yung pagkakapunch, which is parang hindi aware yung cashier at yung asawa ko pa yung nagsabi na parang may nagdoble. So ayun, chinek ng cashier at may nakita nga. Yun, may tinawag yung cashier na magbo-void nga nung item na nagdouble. So eto na nga, no, magbabayad na kami at tinawag na ako ng asawa ko kasi nasa akin yung card. Ang pinangbayad po namin ay debit card. Nung lumapit nga ako sa cashier, nakita ko yung price, naging 3,600. Sinabi ng asawa ko kung nabawas na daw yung nag-double punch at sabi ng cashier naging 3,400 na lang kasi na-void na nga yung nag-double. So ito na nga, binayaran ko na gamit ang debit card, pero yung asawa ko panay talak ng talak doon sa dulo kasi sabi niya, ano ang binili natin na mamahalin? Ba't umabot ng 3,000 plus? Kasi expected niya nga ay 2,000 plus kasi lagi naman kaming nag-grocery kaya alam na alam niya kung magkano papatak yung ganong mga item. Patuloy pa rin nag-iisip yung asawa ko habang binabox nung bagger yung mga item na nabili namin. So ako, dahil ako naman yung nagbayad, wala akong imik kasi nga nag-iisip ako kung ano ba yung nadampot ko na medyo mamahalin para umabot ng ganon yung total price. So nakuha ko na nga yung resibo, no. Hindi ko talaga ugali na mag-check ng resibo. Ewan ko ba kahapon, no, out of curiosity, chinek ko yung resibo para hanapin kung ano yung medyo mahal na item na nadampot ko. At eto na nga, nagulat ako kasi merong isang item na nagkakahalaga ng 999.75. Sabi ko, ano yun? Bigla kaming tumigil kasi paalis na kami eh. Tapos sabi ko sa asawa ko, ano itong kinuha mo na worth 999.75? Kasi wala akong kinuha na ganon. Dalawa kaming kumukuha ng item eh. So, tinanong ko siya. Tapos ang nakita ko doon sa item, flower arrangement. Tinanong ko siya, kumuha ka ba ng flower? Kasi baka surprise ako eh. Oh, di ba? Sabi niya, wala. At wala rin naman doon sa mga dala-dala namin. So, dali-dali kaming bumalik sa cashier. Tinanong namin kung ano yun. At pati siya nagtaka. Kasi wala daw yun doon sa pinance niya. So sabi ko, saan galing to? So ayun, parang nag-iba na yung timpla nung cashier kasi pati siya nag-alala. At umalis siya doon sa pwesto niya, pinuntahan niya yung kung sino man yung in-charge at pinakita niya nga yung resibo at nag-usap-usap sila. So nagdatingan na yung ibang mga nakayelo kasi nga Walter Mart ito, parang yung mga nakayelo ay yung nandoon sa customer service. So since may customer din na nakapila doon sa cashier, pinapunta kami doon sa pwesto ng customer service para doon ayusin kasi iisa-isahin daw yung item namin. Kasi para malaman daw kung ano talaga yung totoong item na para doon sa ghost item na yon. So tinanong ko nga yung nasa customer service, sabi ko, bakit nagkaganon? Paano pala kung hindi ko chinek yung resibo? Ganon-ganon na lang yon. Tapos sabi niya nga, ay ngayon lang daw nangyari yon sa kanila at ang tawag daw nila doon ay ghost item. Sabi ko, paano nangyari yon? Sabi niya, baka daw dahil sa sobrang bilis mag-punch ng cashier ay nag-iba daw yung barcode. May ganon pala. So, ito nga po yung naging ghost item dito. Ayan yung may guhit, flower arrangement po. Yan po, 999.75. At ito na nga yung naging resibo ng kanilang adjustment, no? Binawas na nila yung price ng Super Crunch na naging ghost item nga doon sa original na resibo. So, naging 977 yung ating cashback. So, ibig sabihin, may possibility na magkaroon tayo ng item sa resibo na hindi naman natin kinuha. Paano yung mga hindi nag-check ng resibo? So, makikredit talaga sa customer yung item na yon na hindi naman nag-e-exist. So, paano pala kung hindi naman gaanong kamahalan, hindi na natin mapapansin yun, no? Kasi hindi na tayo magtataka doon sa total price natin eh. So, ganon-ganon na lang din yun. So, lesson learned talaga, no, na much better na mag-check kayo ng resibo after nyong mag-grocery. At
At isa pa, bantayan nyo po yung cashier habang nagpa-punch sila dahil siguro sa sobrang pagod or hindi sila focus, hindi na nila namamalayan na minsan pala ay nagkakadoble-doble na yung kanilang pagpa-punch. At lesson learned din po ito sa mga cashier, no? Kasi sa totoo lang, naawa po ako doon sa cashier. Alam nyo kung bakit? Kasi sa kanya chinarge yung 999.75 na item. Kasi hindi na daw po pwedeng i-void kasi ang gamit namin na pambayad ay debit card at hindi cash. Tapos ang sabi nung sa customer service, hindi daw kasi tinitingnan ng cashier yung nagfa-flash doon sa computer habang nagpa-punch siya. Kaya hindi niya napansin yung ghost item na yon. So yun na nga, lesson learned talaga to. Kasi magkano yung araw ng isang cashier? Tapos na-short ka ng 999, no? At hindi rin naman kasi biro yung 999 para ipatiway na lang namin. Kasi hindi rin naman napupulot yung pera. Buti na lang kung nasa 20 pesos, 50 pesos. So yun lamang po, no? Sana po ay magsilbing awareness po ito sa lahat ng mga customer na mahilig mag-grocery na hindi nag-check ng resibo. Kasi diba, may mga types na napakahaba ng resibo natin. Hindi na talaga tayo mag-aabala na mag-check pa isa-isa nun. So much better na nakabantay talaga kayo sa cashier and then tinitingnan nyo kung ano yung nagfa-flash sa kanilang mga screen. So sana po ay may natutunan kayo dito sa ating video at makikishare naman po para maging aware po ang ibang customers. So ayun, maraming salamat po sa panonood.